guys, dito na naman ako sa aking suki sa tuna. Pero ang bibilhin ko hindi yung karne ng tuna, kundi yung atay ng tuna guys. Tingnan niyo mamaya, pakita ko sa inyo kung paano lutuin. At ayan, oo. Magkano lahat? 280? 280 lang yan. Okay, yan. Benta na nga yung dalawa. Okay lang yan, ang suki ko. Na maganda. Ayan guys, at mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano mo adobohin ang atay ng tuna. At ito na nga guys yung ating nabiling atay or tsaka yung tiyan ng tuna. Ayan, tuna. Ito yung kanyang pinaka, kung sa manok ay balon-balonan. Kung saan dito yung kanyang pagkain nakaimbak. At ito yung kanyang atay. Ngayon lilinisin na natin. Ihiwalay muna natin yung kanyang atay. At ito yung kanyang taba-taba na niya. Kung ano mang parte ng kanyang katawan yan. Hindi ko ma-explain. Basta alam ang loob ng tuna yan. Ayan. Alisin natin yung mga itim-itim na yan. Tapos, ang gagawin ko dito muna ay pakuluan muna natin siya. Lagyan natin ng suka. At saka paminta. Pamintang buo. Saka laurel. Para maalis yung lansa niya. Kasi medyo malansa siya. Ayan. Lilinisin lang natin yan. Open lang natin. Napaka nito guys mabili ito laging hindi ako nakakabili nito kasi laging ubos, kaya ginawa ko, kinaibigan ko yung suki ko, kinuha ko yung kanyang nag-add friend ako sa kanya para may personal contact ako. At ayun, chinat niya ako kanina na mayroon daw siyang stock. Sabi ko sige, wag mo na ibenta at kukunin ko, kaya ito mayroon. Hindi ko alam sa iba kung pinapansin nila ito. Pero dito sa Antipolo, sa palengke ng Kogyo ay pinag-aagawan ito. Madaming Yan, alisin lang natin yung mga excess yan. Ibig sabihin, hindi naman siya useful. Ayan. Ito mamaya, pag napakuluan natin, lilinisin natin uli. Hihiwalayin ko muna siya, tapos lalamasin ko siya sa asin. Ayan, lamasin na natin siya sa asin para matanggalin kanyang dulas. Alam mo yung lasa nito guys, parang talagang balon-balonan ng manok. Pero syempre mas may iba siyang talaga, yung may kakaiba din siyang linamnam. Napakasarap niya. Kaya kung meron din nabibili sa inyo, subukan nyo. Medyo mahal lang din talaga siya kasi nga tuna ba naman di ba? Ako nga hanggang atay na lang yung nabibili ko. Charot. Ang mahal kasi nito yan. Buksan natin yung niya. Ito parang pinakataguan ng kanyang pagkain. Hindi ko alam, basta. Kasi may dulas siya medyo may dulas-dulas siya, kaya alisin natin. Sa pamagitan ng paglamas ng asin. Tapos hugasan natin siyang maigi at pakukuluan. Saka natin siya hiwa-hiwain ngayon pag nakulo na. Bali 3 tuna pala itong kinatay ng ating suki. Kasi 3 yung kanyang yung ganito niya, 3. Mahigit ito 1 kilo, pero binigay niya lang sa akin ng 280. Tingnan mo kasi siya may something siyang katas. Lamas lang natin maigi. Tapos lilinisin ulit natin. Mamaya pag tatanggalin pa rin natin yung ibang mga hindi na pwedeng isama. Kung may mayroon pa tayong makikita, mamaya lilinisin pa rin natin ulit siya. Pagkatapos natin siyang mapakuluan at hugasan ulit maigi.
Saka natin siya igisa. Ayan. Ito yata hindi naman siya nabibiyak eh. Kasi pag biniyak siya, wala naman siyang laman sa loob. Para siyang litid lang. Wala naman siyang butas. Ayan. Pero masarap yun. Kasi parang malutong-lutong. Pag ano. Pero ito yung gusto kong part niya. Ang dinamnam nito. Saka yung atay niya. Meron pa rin maiwan. Ayan. Dulas eh. Tak. Sabi mo yan. Bukas. Para lang nagkukusot eh. Para siyang tuwalya ng ano, cow. Ano? Bayaran mo lang dyan yung 1K. Yung 1K bayad mo. Dyan sa wallet ko. Doon sa bag na yun. At ayan, malinaw na yung tubig. Kaya atin na siyang ilagay sa kaserola para pakuluan. Dami din. Ayan, lagay na natin yung luya. Ayan, pamintang buo at saka laurel. Tapos patakan natin ng konting suka. At ayan na nga guys, ito na yung ating atay at saka basta yung lamang loob ng tuna na napakuluan ko na. Hiwain na natin siya para maluto na natin. Ayan. Para siyang atay din talaga ng ano, ng manok. Ayan. Kasama pang pusit. Ito yung gusto kong ano part niya. Malambot na siya kaya konting luto na lang to. At ayan na nga guys, nahiwa na natin yung ating lamang loob ng tuna. Ayan, at ito yung ating mga panggisa. Meron tayong gata, siyempre toyo at saka suka. At ano pang antayin? Tara na, igisa na natin siya. Ayan, maggisa na tayo. Unahin natin yung luya. Kasi medyo matagal masunog yun.
maingay. Kaya sabay ko na nga itong bawang at saka sibuyas. Tapos pinakita niya nilagay ko na yung dahon ng laurel. Ayan natin siya. Tapos itong lalagyan eh. Ayan. Ayan ko ng oyster sauce. Yung isang buong maliit na sachet. At dahil wala akong pamintang buo, ayan na lang. Yung pinon na lang ilagay natin. Ngayon lang. Ay, sorry. Iyan, lagyan natin ng suka. Pero wag mo nang haluin pag may suka. Kasi para daw hindi maghilaw yung lasa ng suka. Yung toyo. Sakto lang muna yan. Dagdagan na lang natin pag kulang. Mas madaling magdagdag pag kulang kaysa mag-adjust pag nasobrahan. Diba mga lalabs? Kaya takpan muna natin siya dyan. Ayan. Silipin nga natin. Ayan, tuyo na siya. Natutuyuan na. Ayan, lagyan natin ng 2 sili lang. Tapos pag gusto nila pa malang manghang, dagdagan nila. Kasi ako, hindi ako masyadong mahilig sa manghang. Kunting anghang lang. Ayan. Dahil luto naman na yung ating ano yan eh. Ipakaluan naman na yan at malambot na. Ayan. Tapos ilagay na natin yung ating gata. Dito natin siya yung bali pinaka-final niyang luto. At mamaya natin siya titimplahan pagka nagmamantika na. Alright? Ayan. Kailangan din na natin siya sarado muna kasi magbubuo-buo yung mantika. Ay, mantika. Magbubuo-buo yung gata. Kaya ganyan lang muna siya. Yan. Okay, babalikan na lang natin siya a few moments. Yun. Sarap. Sarap ng amoy niya. Parang Kasi kapag hindi mo siya guys hinugasan, I mean pinakuluan sa mainit na tubig, ang amoy niya ay parang, alam yung typical talaga, siyempre isda. May lansa siya. Pagka napakuluan mo na siya, may amoy naman siya, pero parang very slight lang na parang paksiw na isda. Ganon yung amoy niya. Pero ngayon wala na. Kung di amoy ng masarap na siya. Ayan, pwede na natin siyang takpan. Tapos hinaan lang natin yung kanyang fire. Low fire lang para hindi mabigla yung pagka ng ating gata. Tapos maya babalikan lang natin at titikman na natin yung kanyang lasa. Ayan na mga lalabs. Konti na lang. May sabaw pa siya. Gusto ko yung nagmamantika-mantika siya. Ang sarap ng amoy niya. Nakakagutom. Ang bango. Ayan, natikman na natin ang kanyang lasa. Ang sarap pero kulang siya ng gusto ko mas maasim. Ubus ko yung isang at kunting alat pa. Kunting alat. Yan. Open na natin siya. Charan! Wow! Kita niyo yun guys. Oh. Ito yung gusto nating texture.
Pero hindi ko muna siya patutuyuan kasi para pero okay na siguro to. Yung may kunting sabaw. Yan. Okay na. Lasa na lang titingnan natin ulit. Titikman natin ulit pala kung ano. Ah, sarap ang bango niya, grabe. Subukan nyo guys. Kung mayroon sa inyong mabibiling mga ganito. Talaga namang hindi kayo magsisisi, promise. At ayun, perfect na ang lasa. Hindi ko kailangang maglagay ng sugar kasi yung gata medyo manamis-namis na siya. Kaya ayun, tama na yan. Yun oh, sarap. Bahala sila medyo kung gusto pa nila ng mas maanghang. Pero sa akin okay na yung anghang. Carry ko na yun. Sarap. Sarap, promise. Katuwa. Kasi syempre titikman natin yan. Diba? Para pakita naman ninyo kung talagang sasarapan tayo. Balik ko yung sili. Ayoko sa'yo. Yan. Titikman natin. At ito na. Tikiman na natin. Talagang ang sarap. Ito yung pinaka niya, nagbabalot ng kanyang kinain. Malutong-lutong siya guys. Ang sarap na patayin ko na yung kalan. Sarap. Parang ang niya, lasa niya parang pusit na parang manok. Masarap, promise. Okay, maraming salamat muli sa inyong suporta palagi sa aking mga video. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe naman po kayo. And don't forget to like, comment, at kung may time kayo pag-share naman. At maraming salamat po. Paki-hits na rin po ng notification bell para updated kayo sa mga susunod nating content. Maraming salamat. God bless us all and Jesus loves you. Hanggang sa muling video po natin sa susunod nating content. I love you all guys.